So this morning, I believe nga andam na ang matagusa matuta sa mga pagpamalandong from the book of Ephesians 5:1 to 21. Ug dalawang tamo sa timang nagaluhan, expression of being filled with the Holy Spirit. Kani bitawng butang nga makita managakadaya kung ang isang tao naa kaniya ang pagkapuno sa balaan ng Espiritu Santo. In Ephesians 5:15 to 21, ang pulong sa Diyos na kanayon, og sundalan ko ninyo sa ilo. Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit, speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord, always giving thanks to the Father, to God the Father, for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Submit to one another out of reverence for Christ. Ang word na expression, it means something that manifests, embodies, or symbolize something else. Kung sa ato pa, gipakisama ba sa usa ka subok nga nawo, kaning ga kunot lang nga nawo, o kaning medyo may pagkaisog nga nawo, nga nagapadayag, maybe siguro sa kapakyasan, maybe siguro sa disappointment, maybe siguro na ay pain, o siguro dili gud maayang ihang mood. Amen. Wala kung ang naong sa tao subo, it expresses something nga iyahang gibati. Maman pod nga ang naong nga malipayon, naga-expressad pod o nagapadayag pod o kasing-kasing nga malipayon mga igsoon. Ang pagkapuno sa balaan nga Espiritu, sugo kani sa Dios. It is a command. But unsa may buot pasabot aning pagkapuno sa balaan nga Espiritu. Das nagkinibang butangan, nagpasabot ba nga kita o ang Espiritu nga naa nato kuwang. The reason why kinahanglan nga magpakapuno ta sa balaan nga Espiritu o daghan sa mga Kristohanon ang ilang pagsabot sa being filled with the Holy Spirit is having this ecstatic nga experience. Kaning bitaw nagkasinati ka og overwhelming nga emotion, kaning naghingapin ba nga mga pagbati nga mo na usahay sama sa akong giingon atong naging Sunday nga usahay ginasukod lamang nato sa kakusog sa hilak, sa kakusog sa kaning paghagulhol in the presence of God. Usahay diha lamang nato gina-measure o ginasukod kini bang pagkapuno sa balaan nga Espiritu o sa dihang kana nga maong pagbatiya ang overwhelming nga emotion sa dihang medyo mukunhod na gani gamay, then we need then to be refueled. Na kinahanglan na dahil ta nga magpakapuno na pud pag-usap. But what does that mean to be filled? Mao bagid ka ni ang bot ipasabot ni Apostle Paul sa dihang ang usang tao magpakapuno sa balaan nga Espiritu mga igsoon. Sa dihang si Apostol nga Pablo naghatag natog sugo o mando or command to be filled with the Holy Spirit, una iyang gilay down ang pinaka-reason nganong kinahanglan tang magpakapuno. Tungod kay ingon niya, ang reason is for us to live wisely by making most of every time nga naata. The better reason why you need to be filled with the Holy Spirit, reason nga gilay down ni Apostle nga Paul, is mao kining magkinabuhi kitang manggialamon pinagi sa paghimo sa labing maayo sa mga panahon nga naata mga igsoon. Kay kining oras, kining panahon nga naata dawtan man og ato pong angay sabton ang pagpulutan o katuyuan sa ato ang Dios mga igsoon. Kini nagtudlo nato
that the only way for us to make most of our opportunity, ang kaning butangan nagtudlo nato ngaron mabuhat nato ang labing maayo o pinakamaayo sa panahon nga nata nga kana nagpadayag sa usa ka manggialamon nga pagkinabuhi is to be filled with the Holy Spirit nga mao man pod ang pagbulutan sa Dios kanimo o kanako mga igsoon. Because apart from keeping this command, living wisely in these evil days becomes difficult to impossible. Lisod para nato ang pagkinabuhi nga manggialamon ngatong pahimuslan ang tanang panahon nga nata sa labing maayong pagpahimulos kung wala ang pagkapuno sa balaan nga Espiritu. Amen. The only way for us to make every most of this opportunity nga naata and to live wisely is to be filled with the Holy Spirit, mga igsoon. Si Apostol nga Pablo, o iyang i-contrast ang pagkapuno sa balaan nga Espiritu sa pagkapuno aning makahubog nga ilimnon o aning intoxicated nga mga drinks. O kini nga contrast, magatabang nato sa pagsabot sa usay bot ipasabot ni Apostle Paul aning pagkapuno sa Espiritu, mga igsoon. Understand me, ang tao nga na-intoxicate o ang tao nga puno sa makahubog nga ilimnon, na ilalom siya karon sa influence or control aning intoxicated nga drink. Amen. Once a person is intoxicated aning, ingno nato tandway, ingno nato kining mga red horse, anang higayuna kana nga tao na ilalom siya sa control, na ilalom siya sa dominion or sa influence anang makahubog kay limnon. And then ato na yung maka-assure kita o maka-ingon kita nga usang tao na ilalong sa influence sa makahubog nga ilimnon, tungod kay makikita man nato na sa iyang gawi o ingon man sa iyang pinulungan. Amen. Amen. Di ba once nga tao mahubog na gali, makita nimo sa iyang gesture, makita nimo sa iyang lihok, medyo magsarasay kung maglakaw. Sa iyang pinulungan, matungog nimo nga iyang pinulungan, dili na gyud normal, mga igsoon. Ingon nga usang tao nagapadayag sa butang sa pagkakontrola sa intoxicated nga drinks, mao man pod ang tao na puno sa balaan nga Espiritu, nagapadayag man usab og nagapakita man usab og mga butang which express nga siya filled, mga igsoon, sa balaan nga Espiritu. Because being filled, it means being under the influence or control of something. That is the word filled. Na ilalom ka sa controller, na ilalom ka sa influence, anang kung unsa man ang naga-controller o naga-influence nimo, mga igsoon. O niyaning mga musunod nga mga butang, following expression of being under the influence or control sa balaan nga Espiritu, mga igsoon. Nasa diyang ang tao gali mahubog, makita nimo ang iyang gesture mausab, ang iyang pinulungan mausab, mo na expression nga siya control sa ilimnong makahubog. Maingon man po ang taong control sa balaan nga Espiritu, makita usab nato ning mga butanga nganha niya. Una, graceful words. In verse 19, ingon si Pablo, is speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Speaking means to talk. Manang word nga mamulong, atong tabian, atong hisgutan, atong istorya. Ingon ang Bible, we are to talk about psalms, nga ato da ko nung hisgutan, kining mga salmo, himno, o espirituhanon nga mga kanta. Ang Psalms, mo kini ang collection sa mga kanta sa mga ancient
nga mga Jewish nga leaders sama ni David, Moses, Solomon nga nagatudlo nato unsaon gyud pagdayeg o pagsimba ang Dios. Ang mga himno naman mao ni ang mga alawiton nga puno sa doctrinal nga mga kamatuoran. It is rich with doctrinal truths nga nagahatag og mga pagdayeg, pagpasidungog, himaya og mga pagpasalamat ngadto sa Ginoo mga igsoon. Ang spiritual song naman is mo ning mga kanta nga diha nato gina-express ang atong pagtuo. Gina-incorporate og mga portions sa scripture, may mga doctrinal truths o ingon mga testimony sa mga nag-compose anak nga mong kantaha mga igsoon. O ingon ni Pablo, kining mga butang amoy atong pagahisgutan. Inyo bang nabantayan nga sa dihang ang tao being under the influence sa intoxicated nga drink, ang iyang pinulungan mahimong noticeably affected. Kabantay ba mo ni Ana? Ang iyang lingwahe, ang iyang speech, dawi siya mo deliver sa word, mapiktahan gayud mga igsoon. Ang uban mahimong talkative. Nay mga tao nga sa dihang di makainom, hilumon. Pero pag under nagalay sa influence sa wine, mahimo nang sabaan, mahimo nang talkative, mahimo nang English speaking. Kabantay ba mo ni anak? Mahimo nang Inglesero ba? Mga way how den na lahi ng ilang pinulungan. Ang uban, mahimo nang sentimental. Mahimo nang kanabitang mingaw na kayo, tunada ang ilang tingog. Ang uban, mahimong emotional. Ang uban, magsigipog hilak-hilak. Once nga mo sa ka-person, under sa influence sa wine, manotice good na to sa iyahang lingwahe, mga igsoon. Ingon ni Jesus, for out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Thus, sa diyang ang atong kasing-kasing o huna-huna are being under the influence sa balaan ng Espiritu, there will be a noticeable change sa atong mga pinulungan. Amen. Sa dihang ang usang tao, ang iyang huna-huna kasing-kasing, ilalong gani sa kontrolar sa balaan ng Espiritu Santo, ato gud nang mamatikdan sa mga pulong, mga words nga iyang ginapamulong mga igsoon. Ang individuals ng isang tao who are under the influence or control of the Holy Spirit will intentionally and love to talk about things that brings praises and glory to God. Kaning tao bitaw nga ilalom sa influence sa balaan ng Espiritu Santo, ganahan kay na maghisgot sa mga butang that brings glory to God. Ganahan maghisgot sa mga butang that gives honor unto God. Ang akong pangutana mao ni unsa man ang mga butang ganahan atong hisgutan aning kinabuhian. Tungod kay ang atong mga pulong serve as an indication kung kita ilalong ba sa influence sa balaan ng Espiritu or dili mga igsoon. If we love to talk about kinabuhi sa uban nga tao, aron lamang nga muangat kita kay sa uban, I doubt if you are under the influence of the Holy Spirit. Because being under the influence sa balaan ng Espiritu, wala gilaing tinguha kining atong kasing-kasing maghisgot sa mga pulong, ikalipay, ikahimaya sa ato ang Dios. Amen. That's why ni Pablo, be filled with the Holy Spirit and then talk things hisgutin mo mga butanga. In short, ang taong ilalong sa influence sa balaan ng Espiritu Santo, unang imong mamatikdan niya ang mga pinulungan, ang mga butang ganahan niyang hisgutan. Tama ko sa diha. Daghang mga tao ako makita usahay gikan simbahan, grabing hilak-hilak, grabing hilak-hilak sa presence sa Ginoo, ingon lagi sila nga feel daw sila sa Holy Spirit,
pero paggawa sa balay ng libak. Ang paggawa sa balay ng libak, hinoon sa iyang isip katao. I doubt kung kato nga kasinatian, genuine bagit kahakto, tungod kay being filled with the Holy Spirit. Wag yun tayo laing ganahang hisgutan. We love to talk about things that glorifies, that exalt, magnify the name of our Lord Jesus Christ. Napabango diha. Graceful words. Ikaduha, wholehearted worship. In verse 19, ingon ni Pablo, sing and make music from your heart to the Lord. Ang word na wholehearted, it means completely and sincerely devoted or enthusiastic, free from all reserve or hesitation. Kana bitang wa kay gipilin. Gihatag nimo ang tanan. Wa kay reservation, wa kay pugong-pugong mga igsunog, matinud-anon gyud. That is the word wholehearted. Usa sa mga issue ni Jesus Christ sa mga Parisiyo is that ilahang ginapasidunggan ng Diyos with their lips. They worship God, they exalt God with their lips, but their heart is far from Him. Mga issue ni Jesus sa mga Parisiyo. That's why iyang badlong sila, iyang i-confront sila, girebuke ni Jesus ng mga Parisiyo tungod kay ang ilahang mga bapa is filled with doctrinal truths, but their hearts layo kayo sa Ginoo. That's why ni Jesus, they only worship God in vain. Tungod kay posible mga igsuon nga atong simbahon ng Dios pinaagi lang sa atong mga kapil. Pwede nga masimba nato ang Dios taman lang sa atong mga pulong, but dili sa atuang kasing-kasing. Maghimo sa atong mga pagdayeg kaniya in vain. That is without ground or purpose, aimless, weightless, thus it becomes fruitless. Tungod kay ang tinuod mao kini. I want you to understand. Tungod kay ang kinasing-kasing nga pagsimba sa Ginoo nagabunga gayon. Og nagabunga kana og progresibong kanang kausaban sa atong kinabuhi. True worship, wholehearted worship bears fruit. O kung sa ginabunga na kanato, nagabunga kana nato og kinabuhi nga nagakahiguyon og kanang kinabuhi mga igsoon nga nagakahimong sama bakang Christ. It becomes Christ-like, my friend. Sa dihang usa ka individual nga believers, puno dali siya sa balaan ng Espiritu Santo or ilalom siya sa balaan ng Espiritu Santo. Kana nga tao magahimo gayog mga pagkanta o mga musika gikan sa iyang kasing-kasing sa mga pagdayeg o mga pagsimba sa Dios. Kabantay ba mo ni ana? Nga kanang may mga panahon nga kanang out of nowhere mo create ka og mga kanta para sa Ginoo. Out of nowhere, ang imong kasing-kasing, nagasimba sa Diyos, making melody sa imong kasing-kasing. Kabantay ba mo ni ana? Nagahaming-haming lang ka, pero katong haming, mga pagdayeg to para sa Ginoo, mga igsoon. As the Holy Spirit enables the heart to worship the Lord from the heart, with its soul to a change of heart that beats for the glory of God. Ang taong tinuod, nga puno o ilalom sa pagdominar o kontrol sa balaan nga espiritu mga igsoon. Magahimo gayud kanang kinasing-kasing nga mga pagdayeg sa Dios o kanang kinasing-kasing nga pagdayeg mao gid kanay mga bag-o sa iyang kasing-kasing. Amen. So ma-differentiate nimo ang tinuod nga pagdayeg ug ang pagdayeg kadya lamang sa bapa. Tungod kay ang pagdayeg nga kinasing-kasing mubago sa kinabuhi, ang pagdayeg nga iyaha lamang sa ngabil, magpabilin sa tong kinabuhi na mawalang sa gihapon. O ang butangan nagahimo niya na, nga kini nga tong kasing-kasing, magadayeg yun na tinud-anay sa Dios, sa dihang ang usang tao, ilalom sa kontrolar o kaning influence sa balaan ng espiritu mga igsoon. Wholehearted worship. Ikatulo,
invariable thanksgiving. Ingat ni Pablo in 20, always giving thanks to the God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Ang word na invariable, it means staying the same and never changing or constant. It means nga nagapasalamat ta sa tanang panahon. Amen. Nagapasalamat ta sa tanang okasyon. Ang pulong sa Ginoo nagingon concerning sa atong pagpasalamat ngadto sa Ginoo should be always and for everything. Amen. Ang atong pagpasalamat sa Ginoo dapat always and for everything. Nagapasalamat ta sa tanang panahon and para po sa tanan for everything. Ang atong pagpasalamat o thanksgiving should not be halted or dependent sa ato ang mga circumstances. Dapat kining atong mga pagpasalamat sa Ginoo, walay pilion nga panahon, walay pilion nga okasyon, walay pilion nga kahimtang, walay pilion nga oras. We should be thankful to God always and for everything. Considering sa kahitabo sa atong nasod sa Pilipinas karon mga igsoon, ikaw ako, gisugo, gihapon kita sa Ginoo, nga magmapasalamaton ganiya always and for everything. Amen. Magmapasalamaton ta kanunay o sa tanan mga igsoon. Sa dihang ang usang believer o ang usang magtuto, ilalom sa dominion or kontrolar sa balaan nga espiritu, usa sa observable nga expression nga imong makitaan ng tawhana, mao gayud ang pagkamapasalamaton. Amen. When a person is under the control of the Holy Spirit, he can perceive things differently as the Spirit enables him and will never run out of reason to thank the Lord for. Sa dihang ang usang tao, ilalom sa influence sa balaan nga Espiritu Santo, ma-perceive o makita niya ang mga kakahitabo lahi kaysa kasagaran. Amen. Pakita niya ang mga circumstances lahi kaysa kasagaran o dili siya kakawat-ag rason sa pagpasalamat sa Ginoo. Amen. Dili siya nagakawat-ag reason to thank the Lord for everything and always mga igsoon. Tungod kay kining pagkamapasalamaton always and for everything diha sa pangalan ni Jesus Christ is truly an expression of being filled with the Holy Spirit. Amen. Napapabo diha. Mo nang akong sige na lang tagbagulbol, sige na lang tagreklamo sa mga butanga na ata murag wa na tay makitang pasalamat sa Dios. Maybe, wala na ta mapuno sa balaan ng Espiritu. And it is time to pray and ask God to fill us sa iyang Holy Spirit tungod kay sa diyang ang tao ilalom sa influence sa balaan ng Espiritu. Bisan pag-unsa kalisod ang dagan sa kinabuhi, lahi ang iyang pananaw tungod kay may makita gayud siyang rason sa kanunay nga angay ikapasalamat sa Ginoo. Thankfulness, always and for everything in the name of Christ, is truly an expression of being filled with the Holy Spirit. Amen. Amen. Una nga, bahalag, mahal ang prudo, thankful kita always. Bahala o medyo crisis ang atong nasod karon, di kita nagakawa ng reason nga mahimong magmapasalamaton sa Ginoo. Ikaw pa, willful submission. Ingon pa ni Pablo, submit to one another out of reverence for Christ. Kita nga mga magtotoo, kitang tanan, gimanduan o gisugo kita to submit to one another out of reverence for Christ. Kining atong pagpailalom, pagsamitan sa isig usa, pinasikad ka na sa atong pagtahod o pagkahadlok sa ato ang Dios nga mao si Kristo. O ang ato ang submission, ang ato ang pagpailalom sa isig usa,
nagapanayag o nagapamatuod lamang kana sa atong kasing-kasing that being surrendered to Christ's Lordship. Tungod kay sa dihang ang usang tao wala gyud nagapanugyan sa iyang tibok nga kasing-kasing ngadto sa lordship, ngadto sa pagka-Lord ni Jesus, ang pagpailalom sa matag usa mahimong lisod ngadto sa imposible. Amen. Understand me, ang ato ang submission sa matag believers, ang ato ang pagrespeto sa atong isig ka magtotoo, ang atong pagpailalom sa atong isig ka magtotoo, igo lamang kana nagapanayag o nagapamatuod niining kasing-kasing nato nga unang gipanugyan nganha kang Kristo Jesus. Kay lisod para sa tao ang pagpailalom sa iyang isig ka tao kung una wala niya gitugyan ang iyang kaugalingon ngadto kang Christ, because the Bible said submit to one another out of reverence ngadto kang Christ, mga igsoon. Amen. Amen. While nagabuhat ko aning awali, ang Ginoo mo pasabot man gyud nato usahay dili lang sa theory o dili lang through reading usahay, dalon ka sa Ginoo sa kasinatian for you to understand sa pulong nga imong ginatunan. While nga trabaho mi ni Jason dihanang kanang haligi ba mo man gi trabaho. Nabutang og istira, plastar sa kanang gapangita mi pamaagi nga usa mahimong sayon og dali ang trabaho. And then usahay maabot pa ita sa kakapoy, no? Kakapoy ba murag bukat ang lawas kay kapoy lagi. And then ingon si Jason, ingon son, mo ni buhata son, ani. Ingon po si Jason sa kuwan, dili, pastor, ani. Kaya lisod ng imong idea. Ang ako muna-una, kung naglayan akong buot ba, kung Lord, ganong ingani man ang akong ginabati. And then, sige, murang ni-distance ako kamay, ginhawa ko galong, na malando ko, ako una-una, sakto man po ang iyang idea, bawa may sayok niya to. And then, ingon na ng Ginoo, ay na word sa bigad sa kuha, submit to one another out of reverence for Christ. Kung anong man ako ni paminaw, sakto man iyang suggestion. Wa may sayok, ani. Nakuha ko ninyo? Tungod kay ang Bible nagingon, kinahanglan nga katuna nato, nga magpailalom sa matagusa, pinasikat sa itong pagkahadlok o pagtahot nga nakang Christ. Kay lisod para sa usa ka tawo ang pagpanugyan siyang isig ka tawo kung una sa tanawa niya maitugyan ang tibuok niyang pagkasya sa pagka-Diyos ni Jesus. Napapa mo diha? Ang word na submission, understand, ang word na submission, it means to place oneself under God's arrangement. That is the word submission. Imong ibutang, imong kaugalingon, ilalom sa plasta, design, posisyon nga iya sa Dios. O sa dihag ang atong kasing-kasing ilalom sa kontrol sa balaan nga Espiritu Santo, magahatag kini natong kalipay nga atong i-align ang atong kaugalingon sa kabubuton nga iya sa Dios. Mohatag kini natong kalipay nga atong ipauyon, iplastar, ipahiluna ang atong kaugalingon uyon sa kabubuton nga iya sa Dios. Atong ipanugyan ang atong pagbulutan ngadto sa labawong kabubuton nga iya sa Dios. And it is God's will for us to submit to one another. Amen. Kabubuton sa Ginoo nga atong ipailalom ang atong kaugalingon sa matag usa. Mao na ngang taong tinuod nga ilalom sa balaan nga Espiritu Santo will be able to submit to one another regardless sa iyang rank, reputation, o estado sa kinabuhi. Amen.
Dili man buot pasabot nga mas kaduhan ka, kabalo na ka sa tanan. Dili man buot pasabot nga mas idaran ka, mas eksperyensado na ka kaysa ba. No, it doesn't mean that way. Ang idea lamang sa Bible is this, that we should submit to one another out of reverence ngadto kang Christ. Kay usahay ang nagapugong nato sa pagpainalom sa matag usahay kini taas nga tinan-awa nato sa atong kaugalingon. Batong na may taas aning kinabuhiya, wa gyud lain igsoon si Jesus lamang gayon. Amen. That's why ng Bible, submit to one another out of reverence diha kang Christ. Amen. Willful submission. Mo na ako dili ko motuo aning mga tao nga magsigig yagak-yagak sa simbahan, hinilak-hilak sa presence sa Ginoo pagkahuman. Dili kabalo manugyan sa iyang isig ka tao. I doubt kung kana nga tao tinuod ba gyud nga filled sa Holy Spirit. And being filled with the Holy Spirit is this, may kalipay ka nga imong iplastar ang imong kaugalingon alayon sa kabubuton nga iya sa Dios. O ang kabubuton sa Ginoo nga atong buhaton, ingon pa si Pablo, submit to one another out of reverence for Christ. Amen. Pagpaka na ito ang gito ng Diyos. To live wisely in these evil days is possible only when we are filled with the Holy Spirit. The Holy Spirit who dwells within us is complete in His being, yet His influence in our lives can be limited by our willingness to yield to Him. Ang Espiritu nga nato, wa na ginaykuwang. Pero with regards sa iyang control, usahay nagakalimitahan siya, depende sa ato ang pagpanugyan sa iyang pagbulutan sa atong kinabuhi. That's why ang scripture nagsugo kanato nga magpakapuno kita sa balaan nga Espiritu, which means to live under His influence or control. So being filled, it means being controlled by the Holy Spirit. Amen. Napabata diha. Being filled with the Spirit begins with a wholehearted surrender of our entire being sa iyang pagpulutan. Kung gusto yun ta nga naa ang pagkapuno o makontrol yun ang kinatibuk-an natong pagkakita sa balaan ng Espiritu, magsugod ka na sa pagpanugyan sa tibok natong pagkakita sa pagbulutan sa balaan ng Espiritu. Atong itugyan kaniya ang atong mga kahadlok, atong itugyan kaniya ang atong mga kalipay, atong itugyan kaniya ang atong mga hidden nga mga desire, atong lay down nga sa pagbulutan sa Espiritu Santo ang kinatibuk-an sa atong pagkatao. Amen. Amen. We must lay down sa pagbulutan sa Espiritu ang whole being nato mga igsoon. As we yield ourselves nato sa Holy Spirit, His influence and control is expressed. Ang iyang pag-influence o ang iyang pag-control mapadayag sa atong kinabuhi. Pinagi sa graceful na words, wholehearted worship, invariable thanksgiving, and willful submission to one another. Busa, ang akong hagit natong tanan ining sa iyong kabuntagon, let us fully surrender our whole being ngadto sa pagbulutan sa balaan nga Espiritu Santo. Amen. 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 Wala may sayop na muhilak ta. There's nothing wrong with that. There's nothing wrong to cry before God. Walay sayop ana. Walay sayop anang mag-altar call ta. Walay sayop anang mga tumba mo diha in the presence of God. Walay sayop anang magkurog-kurog ka. Walay sayop anang musyagit ka. Pero dili ka na mo'y atong sukdanan kung ang tao puno ba sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Because I believe na ang taong puno sa Holy Spirit
madayag sa iyang mga pinulungan. Madunggan nimo sa mga butang, ganahan ng hisgutan. Ug ang taong puno sa balaan ng Espiritu Santo, love to talk things that gives glory to God. Usahay mas ganahan patag topic sa isyu sa Pilipinas rather than sa mga saad sa Ginoo. Usahay mas ganahan patag topic sa kinabuhi sa uban nga tao rather than paghisgot sa mga butang mulig-on sa tong pagtuo ug mo hatag kahimayaan sa Dios. Ang taong puno sa balaan nga Espiritu madayag sa iyang mga pinulungan. Ang taong puno sa balaan nga Espiritu magadayi ug magasimba sa Dios sa bugos niyang kasing-kasing. Magadayi siya sa Dios out of the content of his heart o kana nga mga pagdayeg mubag-o sa dagan sa iyang kinabuhi. Amen. Mubag-o sa iyang kinaiya, mubag-o sa iyang pamatasan, mubag-o sa iyang kasing-kasing. Sa ang tao ilalong sa influence sa balaan nga Espiritu, mahimo siyang magmapasalamaton sa Dios always and for everything. Amen. Mahimo siyang thankful sa Dios. Dili siya mahimong bagulbulan, kundi mahimo siyang mapasalamaton sa Ginoo kay lahi ang iyang panlantaw sa mga gakahitabo kay di siya kakawad-ag rason sa pagpasalamat sa Dios. Sa ang tao puno sa balaan nga Espiritu, makahimo siya pagpanugyan sa iyang kaugalingon sa matag usa. Pinasikat sa iyang pagpanugyan sa iyang kaugalingon nganha kang Kristo Jesus. Muna sa ang tao puno or ilalom sa kontrol sa balaan nga Espiritu, kaning maong mga butanga madayag ug makita nimo gayud sa iyang kinabuhi. That's why kita ragay makaatas, kita ang maka-evaluate sa tong kaugalingon kung kinahanglan bagyud pakaha nato or dili bagyud kaha. But the Bible said, be filled with the Holy Spirit. Ang balaang kasulatan nag-ingon, magpakapuno kita sa balaan nga Espiritu. Understand me. Lisod ang pagkinabuhing mangkialamon aning dautan nga mga adlaw kung kita dili ilalom sa control or influence sa balaan nga Espiritu Santo. Amen. Manindog ta